Isang magandang araw po. Ako po pala si Estelle, ang bago niyong katulong. Malakas na sigaw ng dalaga na makarating sa harap ng malaking gate na may nakalagay na Pierce Mansion. Pinagbuksan naman siya ng gwardya at pinapasok sa loob. Masaya at walang tigil ang pagngiti ni Estelle sa mga oras sa iyon. Habang humahakbang siya papasok sa loob ng mansyon, pakiramdam niya nakalutang siya sa ere. Pero ang sumalubong sa kanya sa loob ay purong katahimikan. Anong? Narinig niya naman ang pagtikim na mayodorma at sinabing dumiretso na muna siya sa magiging kwarto niya. Hinatid siya nito roon. Dito ka natutuloy, Estelle. Panatilihin mo sanang malinis at maayos ang iyong silid. Grabe! Ang laki! At ang lawak! Kwarto ba talaga ito ng katulong? Anya habang naupo sa malambot na kama. Matapos ibaba ang mga gamit at mag-ayos, dinala naman siya na mayodorma sa kwarto ng 3 bata. 4 na buwan pa lamang ang mga yun at halos kumabog na malakas ang puso ni Estelle na marinig ang kwento ng mayodorma na namatay ang ina ng mga bata. Nagkasakit ang mami nila at hindi kinaya ang panganganak, kaya namatay. Ikaw na bahala sa mga bata at ituring mo sanang kadugo, Estelle. Kawawa naman sila. Ako po ang mag-aalaga? Gulat at nanlalaki ang mga mata niyang turan. Tumango ang matanda at iniwanan na siya roon. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyo, ha? Anya sa masiglang boses. Kinausap niya ang mga bata at halos makatulog na sa pagbabantay. Bandang gabi nang dumating si Ronan mula sa kumpanya, nakita niya ang bagong yaya ng mga anak at sa hindi maipaliwanag na dahilan, kumabog ang dibdib niya sa pananabik. Siya na ba ang yaya ng mga anak ko? Tanong niya na narinig pala na mayodorma. Oo, senyorito. Estelle ang pangalan niya. Mabait at mukha namang maaasahan. Nakatulog na siya sa pag-aalaga maghapon. Hindi pa nga siya kumakain. Gigisingin ko sana para kumain muna. Hayaan niyo na muna siya matulog, Manang. Ayos lang yan. Mamaya na lang siya kumain paggising. Ipagtabi niyo na lang muna siya ng pagkain. Seryosong bilin ni Ronan. Masusunod po, senyorito. Nagpaalam na si Manang Bet at umalis roon. Naiwan naman si Ronan at humakbang palapit sa mga anak. Hinaplos niya ang muka at kamay ng mga bata na may tingin na naaawa. Gagawin ni Daddy ang lahat para sa inyo, mga anak. Lumaki sana kayong malusog at mabait. Sedian, Savian, at Davian. Anya na nakapagpagising sa natutulog na diwa ni Estelle. Sir, ikaw po pa ang boss ko at ang ama ng mga bata? Sabay kusot na mga mata ni Estelle. Ako nga. Ronan ang pangalan ko. Ronan Pierce. Pakilala ng lalaki. Halos magwala naman ang puso ng dalaga nang maaninag ang gwapong mukha ng kanyang amo. Wala ba ako sa pelikula or movie? Bakit may hari rito? What? Salubong ang kiling na tanong ni Ronan. Ay, tunay pala. Boss nga kita. Anya sa sadyosong boses. Napailing na lang ang lalaki roon. Kumain ka na lang. Baka gutom ka lang. Galing dito si Manang Bet. Gigisingin ka sana para kumain. Ako na muna ang bahala sa mga anak ko. Tsaka naupo si Ronan sa gilid ng kama. Ay, 9:00 na pala. Diyos ko, umagahan, tanghalian at hamunan na ang nalagpasan ko. Pasensya na sir ha, kayo muna ang bahala sa mga bata. Kakain na nga ako, saad ni Estelle, tsaka mabilis na humakbang palabas ang kwarto. Pasaway. Paano niya natiis wag kumain ng ganoon? Naiiling na bulong ng lalaki. Samantala, maganong kumain si Estelle sa may kusina. Naabutan niya roon si Manang Bet, kaya naman nakakain siya ng ayos. Manang, ayos ang kaya si Sir Ronan? Ang agad niyong nabiyudo. Hindi. Childhood sweetheart niya si Lady Artemis, kaya masakit sa kanya ang sinapit nito. Pero wala siyang ibang choice
dahil may mga anak sila na umaasa sa kanya. Kawawa naman. Di bale, aayusin ko po ang trabaho ko bilang yaya para di ganong kalungkot ang amo natin. Masiglang tugon ni Estelle tsaka tinapos ang pagkain. Salamat, Estelle. Para ko ng anak si Ronan, kaya naman masaya akong matino ang nakuha naming yaya ng mga anak niya. Tumango ang dalaga tsaka nagpaalam na magbabanyo muna bago bumalik sa kwarto ng triplets. Nakatulog na si Ronan sa kama kaya nagpa siya si Estelle na maupo na lang sa couch at doon magbantay. Kinabukasan ng umaga, umalis agad si Ronan sa kwarto matapos halikan ang noo ng mga anak. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Kapag tulog sila, magpahinga ka at sabayan sila. Bili nito bago tuluyang umalis. Opo sir, salamat. Ingat po sa trabaho. Tugon ng dalagang kasambahay. Nagbantay lang ng bata si Estelle buong araw at pinadede ang mga ito gamit ang bote. Kahit paano, nawiwili siya sa pagbabantay dahil sobrang cute talaga ng mga yun. Kinagabihan, nakatulog siya sa pagod at ganoon rin ang triplets. Muling pumasok sa kwarto si Ronan at naabutan si Estelle na mahimbing ang tulog pati ang mga bata. Nilagyan niya ng kumot ang likod ng yaya dahil nakaupo itong natutulog. Hindi biro magbantay ng 3 bata. Mabuti na lang at nakatagpo ako ng kagaya mo, Estelle. Sumuko ang ibang katulong ng mga anak ko noon. Anya na magising ang dalaga. Hindi ko sila susukuan, Sir Ronan. Hindi biro ang mawala ng ina sa murang edad. Danas ko yun, pero mas nakakaawa sila dahil 4 na buwan lang sila ngayon at sanggol pa na wala ang kanilang mommy. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko para alagaan sila. Mahabang lintanyo ni Estelle. Napapatitig naman si Ronan sa kasambahay at halos magwala ang puso niya. Tila may mainit na palad na humaplos roon. Hindi niya akalaing magigising ito ng ganoon kabilis. Mababaw ka lang matulog? Tanaw ng lalaki. Opo sir, dahil kailangan active ako para sa triplets. Baka mamaya makatulog silang nakadapa, hindi makahinga. Tumango naman si Ronan at naupo sa kama. Nagkwentuhan sila roon at mas nakilala niya pa ng lubusan si Estelle sa mga kwento nito. Hindi rin pala naging madali ang buhay mo nang mawalan ka ng mga magulang. Oo sir, mahirap talaga pag walang magulang. Kung saan ako napapadpad. Namamasukan ako bilang katulong para lang may matuluyan. Kaya lang, yun nga, nag-a-abroad pa ang nagiging amo ko. Yung iba naman, nalipatan ng lugar kaya nawawalan ako ng trabaho, paliwanag pa ng dalaga. Ganun naman talaga. Pero mabuti na lang at dito ka nag-apply. May maayos na mag-aalaga sa mga anak ko. Seryoso ang mukhang saad ni Ronan. Opo sir, mabuti na lang rin at natanggap ako agad. Ang hirap humanap ngayon ng mapapasukan. Laging punuan, walang bakante. Tumayo si Estelle at ikinuha ng prutas ang amo. May mga naging yaya na rin sila noon. Kaya lang, malilikot ang kamay. Nagnanakaw o di kaya hindi nagpo-focus sa pagbabantay. Napapabayaan ng mga anak ko. Huwag kayong mag-alala, hindi ko sila pababayaan. Nakangiting tugon ng dalaga na panatag naman ang kalooban ni Ronan sa kanyang narinig. Thank you. Kapag nagpatuloy ka sa ganyang trabaho, responsable at may malasakit sa mga bata, magtatagal ka rito. Hindi kita papalitan at may pag-asa madagdagan ang sahod mo. Ayun oh, galante ni sir. Huwag kayong mag-alala. Siya nga pala, wala na ba kayong balak mag-asawa? Kawawan naman ang mga bata. Walang mama. Hindi ko pa alam sa ngayon. Gusto ko lang munang mag-focus sa pagpapalaki sa kanila. Sa bagay sir, sabay kain ni Estelle ng ubas. Ganoon din ang ginawa ng lalaki. Lumipas ang mga araw, mas na-appreciate ni Ronan ang pagiging mabuting yaya ni Estelle sa kanyang mga anak. Napapansin niya ang pagiging maasikaso nito, ang pagbabantay na walang kapaguran sa malilikot niyang anak at ang pagtsatsaga ng dalaga sa pagpapaligo tsaka pagbibihis sa triplets.
Yehey! Nakaligo na ang mga baby na yan! Sabay halik ni Estelle sa pisngi ng mga bata. Natuwa naman si Ronan habang pinagmamasdan ang paglambing ng kasambahay sa kanyang mga anak. Paamoy nga kung mabango na ang Cedrian, Xavian at Davin kong yan. Saad ni Ronan, pati ito ay naging malambing na rin sa mga anak dahil nahawa na sa yaya ng mga bata. Humagikik naman ng triplets at hinaplos ang gwapong mukha ng kanilang ama nang halika sila nito at amuyin. "Namiss ka nila, sir," natutuwang sabi ng dalaga. Mas na-miss ko sila. Nakakapagod magtrabaho. Sagot ni Ronan habang hinahaplos ang buhok ni Davian. "Wala eh. Ganun talaga kapag tatay. Kailangan magtrabaho para sa mga anak." Tumango naman si Ronan at saktong paglingon niya nang madulas si Estelle dahil basa ang sahig. Mabilis sa gumalaw si Ronan at hinawakan sa bewang ang dalaga. Nagkatitigan sila sa mga mata at sa sobrang lakas ng hatak niyang aksidente, napersa si Estelle kaya naglapat ang kanilang mga labi. Namilog ang kanilang mga mata sa gulat. Are you okay? Oo sir. Salamat. Nagkahiyaan sila at halos mamula ang kanilang mga mukha roon. Pasensya ka na. Nagmamadali akong alalayan ka kaya hindi ko na malayang napalakas. Okay lang sir. Di ko naman sinasadya. Kumabog na malakas ang puso ni Estelle at nakaramdam siya ng kakaibang kilig. Umayos siya ng tindig at naupo sa may kama. Nagsumunod na araw, magkasama sila ni Ronan na pinaarawan sa umagang yun ang triplets. Sobrang tibay ng buto nila. Mabilis siguro makakalakad ang tatlo? Sana nga. Kapag nangyari yon, kailangan may katuwang ka na sa pag-aalaga. Mahihirapan ka maghabol. Ang hyper pa naman nilang tatlo. Kaya nga sir, grabe. Natatawan tugon ng dalaga. Estelle, sabayan mo na akong kumain. Nakakalungkot kumain mag-isa. Yaya ni Ronan habang nakatitig sa dalaga. Hindi pa nakakahiya, sir? Nag-aalangang sagot ni Estelle. Hindi. Halika na. Manang Beth, ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Kakain lang kami. Tawag ni Ronan sa mayodoma. Oo, sige. Kayo ba, Manang? Kumain na kayo? Tanong ng dalaga. Oo, kaya kumain ka na. Malilipasan ka na naman yan. Napangiwi na lang si Estelle at humakbang na palapit sa lamesa. Naupo siya sa katapat na upuan ng amo. Pinanood naman siya nitong sumandok ng ulam tsaka kanin. Kumain ka na marami. Huwag kang mahihiya. Kapag andito ako, gusto ko sanang sabayan mo kung kumain. Po? Kabadong tanong ng dalaga habang kumakain. Sabayan mo kung kumain para hindi ako mawala ng gana. Pag-uulit ang lalaki. Kumabog naman ng malakas ang puso ni Estelle sa mga oras sa iyon tsaka marahan tumango. Maganang kumain ang dalawa habang nagkakwentuhan. Natawa naman si Ronan nang masamid si Estelle sa katatawa nito, kaya tumayo pa talaga siya para hagurin ang likod ng kasambahay. Ayan, puro ka kasi kalokohan. Paano kasi sir? Maliligo sana ako sa pool nyo. Kaso nakita ko, may 6 feet na nakalagay. 2 lang po ang paa ko, kaya hindi na ako tumuloy. Pambihira. Natawa ng todo si Ronan. Sa tinagal-tagal ang panahon, yun lang ang unang beses na tumawa ulit siya. Mas malala pa dyan, sir. Akala ko, asin yung body scrub na nilagay ko sa dalanda na kinakain ko. Ayun, grabe, lasang sabon. Kinain mo? Opo Naiiling na tugon ng kasambahay kaya lalong natawa ang lalaki. Halos bumilis naman ang tibok ng puso ni Estelle sa mga oras sa iyon. Mas lalong gumagwapo sa paningin niya ang kanyang amo, kaya mas lalo siyang ginaganahang patawanin ito. Pagkatapos silang kumain, sumama si Ronan kay Estelle sa pag-aalaga sa mga bata sa may sala. Kakaibang saya ang naramdaman ni Ronan sa mga oras sa iyon. Pakiramdam niya may katuwang na siya sa katauhan ng kasambahay.
Masaya akong makitang nalilibang at natawa na uli si Senyorito Ronan. Hindi na siya malungkot o tahimik simula na magkasundo kayong dalawa. Saad ng mayodoma na makakuha ng tiyempo na kausapin si Estelle. Mabuti naman kung ganun. Mahirap din kasing maiwan mag-isa, Manang Bet. Sinang-ayunan na matanda ang sinabi ng dalaga. Nag-focus naman si Estelle sa pag-aalaga nang lumapit ito sa mag-ama. Makalipas ang 6 na buwan, mas naging close silang dalawa ni Ronan, kaya naman isang gabi lumapit ito sa kanya. Estelle? Sir? May ipapagawa ka po ba? Tanong ng dalaga habang nilalagyan ng kumot ang mga bata. Wala. Pero maitatanong ako sa'yo na mahalaga. Ano po yun? Biglang kinabahan ang dalaga at napaisip. Napapansin kong napapalapit ka na sa mga anak ko. At habang tumatagal, lumalaki silang maayos dahil sa'yo. Kaya naman, naisip ko ang bagay na ito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Gusto ko lang sanang ialok sa'yo ang pagiging mommy nila. I will hire you as their substitute mom. Then, we will marry each other. Para kapag lumaki sila, ikaw na talaga ang kikilalanin nilang mommy. Talaga, sir? Hindi ka ba nabibigla lang? Seryoso ako, Estelle. Walang ibang fit sa posisyon na yun kundi ikaw. Babayaran kita na 10 milyon kapalit ang pagiging mommy nila at pagpapakasal mo sa akin. Hindi ka na yaya. Hahanapan ko sila na magiging yaya nila. Aalagaan mo sila bilang anak. Alam kong greedy ako masyado sa part na ito pero napaisip naman si Estelle na magtagal tsaka nagtaas ng kamay para pahintuin ng amo sa pagsasalita. Sige, sir. Willing po akong maging mommy nila. Sagot ni Estelle at sa sobrang saya ni Ronan, kusang gumalaw ang mga kamay ng lalaki para yakapin ang kasambahay. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa pagpayag mo. Daig ko pananalo sa loto. Hindi ko rin akalain na papayag ka talaga. Masayang tugon ni Ronan. Sa katunayan, hindi na rin talaga ako pabata, sir. At sa sobrang attach ko sa mga bata, parang wala na sa isip ko ang magpamilya. Gusto ko na lang silang alagaan. Kontento na ako doon. Nakangiting sagot ni Estelle. Halos magwala ang puso niya sa sobrang kilig dahil sa pagkakayakap ng kanyang amo. Sigurado ka bang ayos lang? Mawawalan ka ng karapatang sumaya niyan. Pag nakilala mo na yung taong para sa'yo, yung taong magugustuhan mo, makasama habang buhay. Nagkatitigas sila sa mga mata at sa hindi maipaliwanag na dahilan nga, sabay pang tumibok ang kanilang mga puso. Ayos lang, sir. Siguro ang purpose ko talaga sa mundo ay nakabase sa triplets. Mula nang malaman kong maaga silang naulila, may kung ano sa puso kong gustong punan ang wala. Yung kulang sa kanila. Dagdag pa ng dalaga. Marami salamat, Estelle. Pinatataba mo ang puso ko bilang tatay nilang tatlo. Lumamlam ang mga mata ni Ronan at tila may mainit na palad na humaplos sa puso ni Estelle roon. Kalaunan, nagpa siya silang i-build up ang kanilang koneksyon. Pumayag si Estelle na sa kwarto ni Ronan matulog. Nang unang gabi nila, hindi sila pareho makatulog. Sir, gising ka pa ba? Oo. Ikaw, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Bakit? Gawa ko ba? Pasensya ka na. Gusto ko lang naisipin ng mga bata na inaayos natin ang samahan natin dalawa. Paglaki nila, ipapaliwanag ko pa rin na wala na ang tunay nilang mommy. Oo, sir. Ayos lang. Kailangan din naman talaga nilang malaman ang tungkol doon. Sa ngayon, hindi pa nila maiintindihan dahil bata pa sila. Tumango si Ronan at sa pag-uusap nga nilang dalawa ni Estelle, hindi na nila namalaya na nakatulog na sila. Kinabukasan, nagising sila na magkayakap. Halos mga matis ang kanilang mga mukha roon. Sorry, akala ko unan. Mas lalong namula ang mukha ni Estelle roon.
Hayaan mo na sir. Nakatulog na kasi tayo. Ronan na lang ang itawag mo sa akin. Ronan. Halos magwala ang puso ng lalaki nang marinig ang kanyang pangalan mula sa labi ng dalaga. Ganyan nga. My name sounds sexy on your lips. Nakangiting tugon ng lalaki. Nagpa siya naman bumangon si Estelle at tinago ang kilig na nararamdaman. Nauna na siya sa banyo at nag-toothbrush. Nang matapos, doon lang pumasok si Ronan sa loob. Ikaw na. Oo, hintayin mo na lang ako sa kama. Sabay na tayong lumabas. Sige. Na makapasok sa banyo ang lalaki, halos magpigil ng kilig ang dalaga. My gosh! Kung kasing gwapo lang ni Ronan ang makakagisnan ko tuwing umaga, parang ang sarap pumangon palagi. Anya habang kinikilig na tumili. Estelle, ayos ka lang ba? Napalingon ang dalaga at nakaramdam ng kakaibang hiya na makita ang lalaki. Halos magwala ang puso ni Estelle habang pinagmamastan ang wet look nito dahil binasa talaga ni Ronan ang kanyang buhok. Kumuha si Estelle ng tuwalya at lumapit. Bahagya niyang itinaas ang kamay para punasan ang basang buhok ng amo. Sa pagkakataong iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa pagitan nilang dalawa. Halos magwala ang puso ni Ronan habang pinagmamastan ang ginagawa ng kasambahay. Thank you, Estelle. Nagbasa ka ng buhok? Baka sipunin ka niyan. Kapag ba nagkasakit ako, aalagaan mo ko? Oo. Kung ganun, parang gusto ko nalang magkasakit. Pabirong hinampas si Estelle ang braso ng lalaki at naramdaman niya ang pag-flex ng biceps ito, mas lalo siyang kinilig roon. Huwag ka nga magbiro, baka magkatotoo. Gusto kong alagaan mo ko eh. Pwede naman, kahit wala kang sakit. Pagsakay ni Estelle sa sinasabi ng amo, humawak sa baba niya si Ronan habang nakikipagtitigan sa kanya. Bahagyang napalunok ang lalaki. Really? Oo. Wait, are you flirting with me? Napa-English na tuloy ang dalaga dahil doon. Napangiti si Ronan at pinakiramdaman ang kanyang puso. If I said yes, maniniwala ka ba? Lalo tuloy nagwala ang puso ni Estelle dahil roon. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng puso, kaya namula ang kanyang pisngi hanggang tinga. Idagdag pa na naaamoy niya ang mabangong hininga ni Ronan na mas lalong nakakapagpabilis ang tibok ng kanyang puso. Naniniwala ako. Pero, naka-move on ka na ba sa kanya? Oo, Estelle. Ayoko mag-dwell sa nakaraan. I want to look forward para sumaya. Alam ko hindi madali. Pero kung saan man tayo dalhin ng mga puso natin, sana hindi tayo masaktan. Tumango si Ronan at hinawakan ang kamay ng babae, sabay silang lumabas at kumain sa may dining area. Naroon na rin ang mayodoma na abala sa paghahanda ng pagkain. Bumaba na ba sila Rika at Era? Tukay ni Ronan sa mga yaya na bago ng triplets habang kausap ang mayodoma. Hindi pa, sir. Tatawagin ko ba? Wag na, Manang. Mahalaga maayos sila ang kanilang trabaho. Pupunta ako roon mamaya para tulungan sila. Thank you. Nakangiting tugon ng lalaki. Sabay naman silang kumain at nang matapos nag-asikaso na si Ronan sa pagpasok sa kumpanya. Naiwan naman si Estelle at inalagaan ng triplets. Lumipas sa mga araw, inabala nila ang kanilang sarili sa pag-aasikaso ng kanilang kasal. Talaga bang need pa ng prenup? Kinakabahan man pero mas nangingibabaw ang pananabik para kay Estelle sa isipin na talagang magpupunta pa sila ng Japan, Korea, Paris, Greece at Hong Kong para sa kanilang prenup. Yeah, gusto kong maging special ang kasal natin kahit pa deal lang ito. Malay mo naman, ma-fall ka sa akin. Ay wow! Paano naman ako? Ako lang ang ma-fall sa'yo? Paano pa ako ma-fall sa'yo? Nauna na nga ako. Ha? Walang ulitan. Matulog ka na dahil maaga pa tayo bukas. Oo nga pala. Mamimili pa tayo ng cake tsaka bibili ng mga pangregalo sa mga abay. Tumango si Ronan. Excited pa rin si Estelle
Kahit na wala siyang kamag-anak na dadalo, wala naman kasi siyang magulang na buhay at nasa malayong lugar ang kaniyang natitirang mga kamag-anak. Nahiga na lang ang babae sa kama at marahang pumikit. Ang ganda naman ng future wife ko. Bulong ni Ronan sabay halik sa labi ng babae. Hindi na yun na malayo ni Estelle dahil nakatulog na siya. Tinabuhan siya ng lalaki at nakatulog na rin agad sa sobrang pagod. Kinabukasan ng 11:11 ng umaga, agad silang nagtungo sa bake shop para mamili ng design ng kanilang cake. Nagpa-schedule na sila at nag-inquire kung may kilalang event organizer. Saka sila namili ng mga pangregalo sa bridesmaid at groomsmen. Grabe! Ang mamahal! Mura pa yan. Laki sa luho ang mga pinsan ko. Sana all. I already transferred your 10 million in your bank account. Biglang saad ni Ronan. Agad-agad? Hindi pa nga tayo kinakasal? It's okay. Doon din naman ang punta. Wala nang nagawa pa si Estelle. Pagkatapos silang mamili, kumain muna sila sa restaurant roon bago umuwi. Inayos na ni Estelle ang mga pangregalo at katulong niya ang mga taong binayaran ni Ronan para makatuwang niya sa pag-aasikaso. Ang gaganda ng mga regalo, tsaka mga gagamitin sa kasal niyo. Congrats, Estelle. Manang naman, di ba sinabi ko naman po sa inyo na deal lang ito? Tugon ng dalaga, tila may bumara sa kanyang lalamunan at inasid ang kanyang tiyan noon. Sa nakikita ko naman, may future ka kay Senyorito Ronan. Huwag kang paghinaan ng loob, Estelle. Hindi ko sure, Manang. Kasi sabi mo nga, childhood sweetheart niya ang mami ng triplets. Malungkot na tugon ng babae. Pero wala na siya. Kaya hindi mo na dapat iniisip pa ang bagay na iyon. Makakasagabal lang yun sa kaligayahan yun ni Senyorito. Hindi na nakasagot pa si Estelle. Inabala na lang niya ang sarili sa ginagawa. Makalipas ang 2 buwan, nagpunta sila ni Ronan sa Japan para gawin ang prenup nila at nagsunod-sunod na yon sa iba pang bansa na naka-line up. Labis ang saya na naramdaman ng dalawa sa mga kuha ng kanilang larawan. Hindi ako makapaniwala. Daig ko pa ang nasa telenovela. Masaya akong makasama ka sa mga shoot na ito. Ako rin. Thank you. Parang tunay na rin. Nakangiti at kinikilig na sagot ni Estelle. Totoo naman na ikakasal tayo. Ano akala mo? Hindi ako nagparehistro? Biro ng lalaki. Natawa naman si Estelle roon. Sabay silang kumain ng masarap na pagkain matapos magpakapagod sa mga photoshoot. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging intimate sa isa't isa. Kinagabihan, nagpasya silang uminom ng alak para makatulog habang nasa kanilang private suite. Huwag kang papasobra. Paris naman ang pupuntahan natin bukas. Ikaw nga dapat. Mahina ka pa namang uminom. Biro ni Estelle. Ako? Sige, hinahaman mo ko Patibayan tayo ngayon. Mayabang na tugon ng lalaki. Tumawa lang si Estelle habang umiinom nang hatake siya ni Ronan sa bewang at sakupi ng kanyang lapi. Nanlaki ang mga mata ni Estelle sa gulat. Naramdaman niya ang pagpasok ng alak sa ininom ni Ronan sa kanyang pipig kaya gumuhit yun sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya tuloy sumingaw rin ang alak sa kanyang ilong. Akala niya lalayo si Ronan pero ginawaran siya nito ng mapusok na halik. Mapang-angkin na talagang nagustuhan ni ng dalaga. Ronan? Ganito ako mapikon, Estelle. Pero sa'yo lang. Mapang-akit na bulong ni Ronan. Namula ang pisngi nilang dalawa roon kasabay ng malakas sa tibok ng kanilang mga puso. Muling sinakop ni Ronan ang labi ng fiancé at halos malunod sa sarap ang dalaga. Napahawak na lang si Estelle sa batok ni Ronan at walang alinlangan tinugunan ang halik. Tila nakalasing siya sa alak na nainom. You're being wild. Ayaw mo? Gusto. Namumula ang tenga na tugon ng dalaga. Isang matamis na ngiti naman ang pinakawalan ni Ronan. Tsaka sila sabik na naghalikan at humaplos ang kamay sa bawat parte ng katawan ng isa't isa.
Kalaunan, huminto sila ng kapusin ng hininga at makaramdam ng pagod. Halos magwala pa ang kanilang mga puso sa sobrang kilig. That was wonderful. Ang loko mo. Nahihiyang saan ni Estelle, halos kurutin ang sarili dahil sa hiya. Kung kailan tapos na, tsaka pa siya nakaramdam noon. Tumawala si Ronan at sabay silang nahiga sa kama. Mabilis naman silang dinalaw ng antok sa sobrang pagod. Isang umaga. Ronan, nawawala si Savian. Paanong nawawala? Hindi napansin ng dalawa nilang yaya na kulang na ang triplets. Hanapin natin. Tara, magtatawag muna ako ng tauhan. Pakihanap na agad si Savian. Baka sa gwapong mukha ni Ronan ang labis sa pag-aalala. Tumango naman ang lalaki tsaka nauna ang dalagang hanapin ang bata. Naiinis man si Ronan sa kapabayaan ng bagong yaya ng kambal. Mas nangingibabaw ang pag-aalala niya sa anak. Magmadali kayo. Nawawala si Savian. Kailangan natin mahanap ang aking anak. Dali-daling kumilos ang mga tauhan ni Ronan. Panay naman ang iyak ng dalawang yaya habang hawak ang kambal. Hindi ko kayo mapapatawad kapag napahamak si Savian. Malamig ang boses na sabi ni Ronan sa dalawa. Kinabahan at natakot naman ang mga ito kaya todo dasal na sila. Naghanap naman si Ronan kasama ng mga tauhan niya. Savian? Baby? Nasaan ka? Panay ang tawag ni Estelle sa bata habang naglalakad sa kalsada. Mommy, Estelle? Tawag ng 3 taong gulang na bata. Diyan ka lang, baby. Pupuntahan kita. Saad ni Estelle na makita ang bata sa kabilang side ng kalsada. Labis ang kaba na nararamdaman niya sa mga oras sa iyon. Mommy! Sigaw ng bata sabay takbo, kaya kinabahan si Estelle at napalingon sa magkabilang side ng kalsada. May paparating na tricycle kaya naman mabilis siyang tumakbo para iligtas ang bata. Nagawa niyang itulak si Savian kaya naligtas ito. Kaya lang, nabangga siya at nabalian ng buto. Aray! Anya habang namimilipit sa sakit. Mami! Tugong! Umiiyak na sigaw ng bata. Naabutan naman sila ni Ronan sa ganoong posisyon at nagawang sumuko ng driver ng tricycle. Estelle! Nag-aalalang tawag ng lalaki sa babae. Agad niyang kinarga si Estelle at itinakbo sa kanyang kotse. Kinuha naman ng mga tauhan niya si Savian at inuwi sa mansyon. Itinawag na ni sa presinto ang aksidente kaya dinala roon ng driver ng tricycle. Hindi raw nito napansin ang bata kaya nagdiretso siya. Kaya lang naamoy ang alak sa bibig ng lalaking driver na nagngangalang Estefano. Lakasan mo ang loob mo, Estelle. Ang sakit! Sobrang sakit, Ronan! Umiiyak na sigaw ni Estelle. Sorry. Mahalaga. Safe si Savian. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung mamamatay siya. Bata pa siya. Hindi niya kakayanin. Estelle, pag gumaling ka at nagamot ka, pangako babawi ako sa iyo. Huwag kang panghinaan ng loob. Ngayon ko lang na-realize na sobrang halaga mo na talaga sa akin. I really like you. Babawi ako. Babawi talaga ako sa iyo. Biglang nawala ng malay si Estelle kaya kinabahan si Ronan. Nakarating naman sila sa ospital at agad isinugod sa emergency room ang babae para gamutin. Panay naman ang dasal ni Ronan. Lord, pag umokay si Estelle, gagawin ko talaga lahat para makabawi. Utang ko ang buhay ng anak ko sa kanya. Natatakot ako pero alam kong kaya niya. Lumabas naman ang doktor na in charge at napag-alaman nilang nabalian ng buto si Estelle kaya nakausap si Ronan na gawin lahat para magamot ang babae. Ginamot na rin nila ang mga galos at sugat ng babae. Inilipat naman ito sa VIP room. Estelle, sana gumaling ka na. Napag-alaman ni Ronan na may pag-asa pang gumaling ang bali ni Estelle basta wag mo na itong mapapersa at hayaan mo na makapahinga. Nilagyan din ng bakal yon para hindi matuluyang mabaliko.
Lumipas ang 3 araw bago magising ang babae. Ronan, paos ang boses sa tawag ni Estelle kay Ronan. Estelle, mabuti naman at gising ka na. Sobra mo kong pinag-alala. Tinulungan niyang bumangon ang fiancé. Sorry, mukhang postpone ng kasal natin. Hindi ko kayang lumakad. Walang problema. Basta pakakasalan kita. Huwag ka mag-sorry. Iba na lang kaya ang gawin mong mami nila. Paano kung hindi na ako makakalakad? Ayoko maging burden sa'yo. No, ni minsan hindi ko naisip yan. Isa pa, ikaw ang nagdigtas sa aking anak, kaya utang na loob ko sa iyo ang buhay niya. Pero bukod pa roon, na-realize ko mahalaga ka sa akin. Sobra. Natakot ako mawala ka. Gusto kong ikaw lang ang babaeng makasama ko habang buhay. Walang iba. Gustong gusto kita. Totoo ba ang narinig ko, Ronan? Hindi makapaniwalang tanong ni Estelle. Pakiramdam niya maiiyak siya sa mga oras na iyon. Oo, Estelle. Hindi ka nagkakamali. Gusto kita. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Kinagawa ng doktor ang lahat para lang gumaling ka. Salamat. Kaya lang, paano kung matagalan? Pagkakasalan kita kahit nakaupo ka sa wheelchair. Ituloy natin ang kasal. Naiyak na ng tuluyan si Estelle na marinig ang sinabi ni Ronan. Kaya naman yumuko ang lalaki at sinakop ang kanyang lapi. Puno ng pag-iingat at pagmamahal ang halik na iginawad ni Ronan sa kanya. Matagal ang naging halikan nila sa pagtugon ng dalaga. Huwag ka nang umiyak. Simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Nandito ako pati ang mga bata. Maraming salamat. Yumakap ang dalaga sa lalaki at hinalikan naman siya sa noo nito. Magpagaling ka, ha? Oo, pero gusto kong nakakalakad ako kapag ikinasal tayo. Hayaan mo muna ako magpagaling. Ikaw ang masusunod. Nabawasan ang tinig sa dibdib ni Estelle sa mga oras sa iyon at napalitan ng kakaibang saya. Masaya siyang yumakap kay Ronan. Samantala, lumipas ang mga araw at buwan nang dalhin si Estelle sa Amerika para doon ipagamot. Makalipas lang ang 1 taon at kalahati, tuluyan na siyang gumaling. Congratulations! Thank you. Grabe, ang dami mo namang gift. May pagkain na, may damit, tsaka mga gamit pang sobra. Mamahalin. This is my way of telling you that I am pursuing you. Thank you. Na-appreciate ko ng sobra. Kinikilig na tugon ng babae. Yumakap naman sa kanya ang triplets. Mami, sana hindi ka galit. Hindi, baby. Mas mahalaga sa akin na safe ka. Love you, Mami. Naglalamig na yumakap si Savian kay Estelle at tila may mainit na palad na humaplos sa kanyang puso dahil doon. I love you too, baby Savian. Kinabukasan, Handa ka na bang makasama ko habang buhay? oo naman, handang-handa na. Masayang ngumiti si Estelle nang sumakay sila sa private plane na pagmamay-ari ni Ronan. Kasama nila ang triplets at inalisa rin ang mga yaya ng mga ito. Nasasabihan na naman at nakakaintindi na ang tatlo kaya hindi na kailangan. Mami, masaya po ako na makakauwi na tayo. Ikaw? Saan ni Savian na sinang-ayuda naman nila Zidrian at Davian. Thank you mga anak. Ramdam ng babae ang pagmamahal ng mga bata sa kanya sa nakalipas sa 1 taon. Umalis sila ng Amerika at nakauwi na matiwasay sa mansyon nila sa Pilipinas. Naabutan pa nilang abala ang mga kasambahay tsaka mga organizer sa pag-aayos ng garden para sa venue ng reception after ng kasal nila. Grabe, parang royalties ang ikakasal sa bongga ng dekorasyon. You deserve more, Estelle. Thank you. Nagpahinga naman sila pagkatapos. Kinagabihan, saan mo ko dadalhin? Sa hinanda kong sorpresa para sa'yo. Sabay suot ang panyo ni Ronan sa mga mata ng babae. Kumabog naman ang puso ni Estelle roon. Nakaramdam siya ng kakaibang kilig,
pananabik at saya sa mga oras sa iyon. Hanggang sa naglakad sila ni Ronan papunta sa may treehouse. Sa taas noon, naroon ang hinandang dinner table ng lalaki. Dahan-dahan silang umakyat at tinanggal ni Ronan ang piring ng fiancé. Surprise! Wow! Sobrang ganda! Namamanghang sigaw ni Estelle. Gaya na sinabi ko noon, babawi ako sa iyo. Thank you! Hindi mawala sa labi ni Estelle ang matamis na ngiti sa mga oras sa iyon. Ipinaghila siya ng upuan ni Ronan at kinuha nito ang violin. Tinugtugan niya ang fiancé at labis ang kilig na naramdaman ng dalaga sa mga oras na iyon. Gusto kong malaman mo na handa akong pasayahin ka habang buhay, sorpresahin at ibigay lahat ng gusto mo. Sapat na sa akin na seryoso ka at makakasama kita habang buhay. Wala na akong maihiling pa, Ronan. Inilapag ni Ronan ang violin matapos ang isang tugtog tsaka humakbang palapit kay Estelle. Humawak siya sa magkabilang pisngi ng babae. I love you. I really do. Buong pagmamahal na yumuko si Ronan at sinakop ang labi ng babae. I love you too. Narealize ko yon sa bawat oras at araw na magkasama tayo. Na-appreciate ko lahat ng effort mo. Kahit walang material na bagay, sapat na sa akin ang presensya at pag-aalaga mo. I felt so special. Thank you very much. Muli sila nagsalo sa mainit na halik. Sabik na tinugunan ni Estelle ang halik na ginagawad ni Ronan sa kanya. Ipinatong niya ang kamay sa batok ng lalaki at malugod na ginantihan ang dila tsaka labi ni Ronan. Kalaunan, huminto rin sila na may ngiti sa labi at kapos sa paghinga. Hindi kita sasayangin. Hindi. Hindi kita iiwan. Sabay silang kumain ng dinner at nagtawanan. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging intimate sa isa't isa. Makalipas ang 4 na araw, dumating na ang pinakahihintay ni Estelle na araw ng kanilang kasal. Isa yung church wedding. Hindi na ako nananaginip. Talagang ikakasal na ako ngayon. After waiting for so long, nakangiting saad ang dalaga habang naglalakad sa pulang carpet. Sobrang ganda ni Estelle sa suot nitong white gown, para siyang reyna na ikakasal sa kanyang hari. Sobrang ganda ng dekorasyon sa loob ng simbahan at may mga paru-paro pa na nagkalat. Lumilipad ang mga yon at tumadapos sa mga bulaklak. Nagustuhan mo ba? Oo, sobra. Humawak ang babae sa kamay ng kanyang groom at nagsimula na silang lumakad papunta sa altar at harap ng pare. Nagsimula ang seremonyas ng kasal na abala sila sa pakikinig at pagsagot sa mga tanong ng pare, hanggang sa magpalita sila ng wedding vows. Ako, si Ronan Pierce, handang pakasalan si Estelle Santillan bilang aking asawa, sa hirap man o ginhawa, kalungkutan o kaligayahan, kahit pa sa kabilang buhay, hindi ko siya iiwanan, sasaktan o lolokohin. Mananatili akong tapat at kontento. Sabay kaming bubuo ng masaya at maayos na pamilya. Magmamahalan at palaging uunawain ng isa't isa. Hindi ako magsasawang iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga araw-araw. Ako, si Estelle Santillan, tinatanggap si Ronan Pierce bilang aking asawa sa hirap man o ginhawa, kalungkutan o kaligayahan. Palagi ko siyang sasamahan. Hindi ko iiwan o ipagpapalit. Mamahalin ko pati ang triplets at sasamahan ko siya hanggang sa pagtanda. Mananatili akong mabuting ina at asawa sa kanya, tsaka sa mga bata. Bubusukin ko sila sa pag-aaruga at pagmamahal. Sabay na tumibok ang kanilang mga puso sa mga oras sa iyon. Nagpalita sila ng singsing at labis ang kilig na kanilang nararamdaman. Muling nagsalita ang pare at natapos ang kasal sa isang matamis na halik. Nagpicturan sila at tumiretso na sa venue para sa program. Kumain ni sila at tumanggap ng mga regalo.
Maraming salamat po sa pagdalo. Thank you. Sagot naman ni Ronan nang batiin sila ng mga bisita. Pagkatapos ng kasiyahan, nauwi naman sa inuman at masayang tawanan ang mga sumunod na kaganapan. Naunang nagpahinga si Estelle at naligo tsaka nagbihis ng manipis na lacy dress. Uminom siya mag-isa ng wine sa kwarto hanggang sa dumating si Ronan na lasing kagaya niya. Tapos na kayo uminom? Ako? Oo. Sila? Hindi pa. Tsaka kinabig ni Ronan ang bewang ni Estelle. Nagkatitigas sila sa mga mata. Ramdam niya ang kakaibang kilig sa mga oras sa iyon. Ganoon min ang babae hanggang sa unti-unting sinakop ni Roman ang labi ni Estelle at sabik silang naghalikan. Ang mga dila nila ay naglaban at hayok na humaplos ang kamay ni Ronan sa makinis sa balat ng asawa. Ibinaba niya sa kama si Estelle at inalisan ng suot na damit. Ronan, I'll make you mine tonight. mapang-akit na hinalikan ni Ronan ang labi ng asawa pababa sa leeg nito hanggang sa maabot ang malusog na dibdib ng babae. Ramdam ni Estelle ang init ng bawat halik at haplos ng asawa, kaya naman nakaramdam siya ng kakaibang init tsaka sarap sa bawat pagpapaligay nito. Tuluyan na nga siyang natangay ng makamundong pagnanasa nang haplusin ni Ronan ang kanyang pagkababae. Nakakahiya. First time ko. Don't be. I will cherish you. I'll be gentle. Tsaka hinalikan ni Ronan ang tenga ng asawa pababa sa malusog nitong dibdib. Mas naging intense ang mga sandali sa pagitan nilang dalawa, lalo na maramdaman na ni Estelle si Ronan sa pagitan ng kanyang hita. Oh my God! Chill. Nagsisimula pa lang ako. Tsaka sinunggaban ng labi ni Ronan ang nasa pagitan noon. Halos magdeliryo naman si Estelle. Nag-init lalo ang dalawa at ilang beses sa pahalinghing ang babae sa sarap. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang napigtas ang presensya ni Ronan at sinimulang angkinin ng asawa. Halos mabaliw naman si Estelle sa bawat paggalaw nito. Ilang beses siyang inangkin ni Ronan sa iba't ibang posisyon at naramdaman niya ang makailang ulit na pagpuno nito sa kanyang loob. I love you. I love you. I love you, Estelle. Buong pagmamahal na bulong ni Ronan natapos ang pag-anim na rounds. Grabe ka. Halimaw sa kama. I love you more, husband. Kinikilig na tugon ni Estelle. Nakatulog sila na magkayakap at ramdam nila ang mabilis sa tibok ng kanilang mga puso roon. Nang sumunod na araw, halos hindi na nga makalakad si Estelle. Grabe, anong nangyari? Parang mas nalumpo pa ako sa'yo kaysa sa aksidente. Sorry. Halika, kakargahin kita. Sabay karga nga ni Ronan kay Estelle. Halos mga matis naman ang mukha ng babae roon sa sobrang hiya tsaka kinilig. Dinala siya sa banyo ng asawa at sabay silang naliko. Minasahi pa ni Ronan ang makirot sa kanya kaya napalitan yun ng sarap. Bigla tuloy ako nag-init na naman. Tama na muna, hindi pa ako nakakapag-adjust. Kaloko. Ganyan talaga kapag birhen. He, sadyang malaki. Hindi na natuloy ni Estelle ang sasabihin nang sakupin ni Ronan ang kanyang labi. Gigil nilang hinalikan ng isa't isa. Nang mapagod, sabay silang naligo at nag-toothbrush. Lumabas na sila para magbihis at kumain sa dining area. Mommy! Daddy! Save yan, anak. Kumain ka lang dyan. Opo! Magana silang kumain at nakinig sa mga jokes sa mga bata nang magbiro si Cedrian. May jokes po ako. Magkaibigan sila Juan at Pedro. Sabi ni Juan, pare, pagka-uwi ko, huhubarin ko ang panty na misis ko. Wait, bad yan anak ha? Saan mo narinig yan? Saway ni Estelle sa bata. Radyo, Mommy. Wait po, hindi pa tapos. Sabi ni Pedro, wow, hot na hot ang pare ko ah.
Sabi ni Juan, hindi naman. Sobrang sikip kasi sa akin ang panty ni Mrs. Nagtawa na naman ang mga kakambal nito pati si Ronan. Loko yun ah. Meron pa po. Tinanong ni Miguel yung kaibigan niyang si Aaron. Sabi niya, pare, anong tawag sa sisig na walang egg? Sagot ni Aaron, sis lang pare, kasi walang egg. Nagtawa na sila lalo sa sinabi niyo ng bata. Puro ka talagang kalokohan, anak. Ito pa po, dati kapag magaganda, pinagkakaguluhan agad ng mga lalaki. Pero ngayon, kinikilatis muna, baka kasi peki. Loko kang bata ka. Tumatawang sabi ni Ronan. Pinasasaya ko lang po kayo, mami at daddy. Isang ngongo nakaamoy ng pabango sa isang store. Sabi niya, Ale, mango. Sabi ng sales lady, pabango yan, hindi alimango. Tapos inulit-ulit ng ngongo, Ale, mango. Nag-agawan sila ng sales lady kaya nahulog ang pabango. Sabi ng ngongo, Ale, masag. Loko kang bata ka. Nagpaalam si Pedro sa kanyang English teacher, bawal mag-Tagalog. Sabi niya, Teacher, Father, Mother, me. Tanong ng guro, What? Sabi naman ni Pedro, Tata, Ina, ako. Halos mahimatay na si Estelle kakatawa roon pati ang kakambal ni Cedrian. Pare-pareho silang kinabag matapos kumain. Nagbanding naman sila sa may sala at naglaro ng mga toys ng triplets. Kalaunan, tinuruan ni Estelle magsulat ang tatlo habang abala naman si Ronan sa paperworks. Next week, magbabakasyon tayo. Yay! Saan po, Daddy? Sa probinsya, anak. Sa hasyenda natin sa Batangas. Wow! Gusto ko po yun! Ako rin po, Daddy! Segunda ni Savian at Tivian. Yun oh! Doon na tayo mag-honeymoon. Bulong ng lalaki sa babae. Namula naman ang pisngi ni Estelle sa kilig. Nang sumunod na araw, nagpasya silang mag-mall para bumili ng mga bagong gamit. Labis ang tuwa ng triplets nang dalhin sila ng mga magulang sa playground. Daddy, akit mo ako dun. Slides ako. Wait mo po ako sa baba. O sige, anak. Kinarga na ni Ronan si Cedrian at dinala sa slides. Inabangan niya ito sa pagbaba. Panay naman ang sigaw ng bata sa sobrang tuwa. Kami rin, Daddy. Masayang sigaw ni Savian. Tumango si Ronan habang abala si Estelle sa pagkuha ng litrato ng mag-ama. Nang mapagod sila sa paglalaro roon, nagpasya na silang kumain muna sa Mang Inasal. Ganadong-ganado ang mga bata. Nagpahinga lang sila at nagpababa ng kinain, tsaka sila namili ng mga bagong gamit sa SM Department Store. Daddy, gusto ko pa ng maraming polo shirt. Sige, anak. Mamili ka na. Yay! Masayang tumakbo si Savian at sinundan ito ni Estelle. Namili lang sila at si Ronan ang nagbayad noon. Nagawa namang bilhin ng mga bata ang kanilang gusto. Nakapili ka na ba ng mga gusto mo? Paano ba yan? Ikaw lang ang gusto ko. Loko. Sa'yo naman na ako. Talagang akin ka lang. Sabay halik ni Estelle sa pisngi ng asawa. Labis ang kilig na naramdaman ni Ronan roon. Binayaran na nila ang mga nabili nila tsaka sila nagpasyang umuwi sa mansyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging masaya ang kanilang pagsasama. Isang hapon, kinausap nila ang triplets nang makita ni Savian ang picture ng kanilang tunay na ina. Nakita iyon ni Manang Beth. Sino po ang magandang babaeng yan, Manang Beth? Tanong ng bata habang nakatitig sa painting ni Artemis. Si Mami at Daddy mo ang tanungin mo, Savian. Sila ang makakapagsabi sa'yo. Ganon? Oo, iho. Saka umalis ang mayadoma para asikasuhin ang gawaing bahay. Hindi naman mapakali si Savian kaya dumiretso siya sa may garden kung nasaan ang mga magulang. Mom, Dad, may nakita po ako. Ano yun, anak?
May magandang babae po sa painting sa may buteka. Sino po siya? Ronan, sabay tingin ni Estelle sa asawa. Kinarga ni Ronan si Xavian at tinawag pa ang iba nitong kakambal. Halika mga anak. May sasabihin kami tungkol kay Artemis, ang babae sa painting. Ano po namin siya? Kumakabog na dibdib na tanong ni Xavian. Si Artemis. Siya ang birth mother nyo. In short, siya ang tunay nyong ina. Ang biological mom nyo. Ipinanganak niya kayo nang mabawian siya ng buhay dahil sa sakit. Malumanay ang boses sa paliwanag ni Ronan. Natigilan ang triplets tsaka tumingin kay Estelle. Pero, si Mami Estelle pong kinalakihan namin. Oo. Siya ang yaya nyo na nag-aruga sa inyo at nagmahal na parang tunay na anak. Kaya nagpakasal kami dahil na-fall ako sa kanya at nagustuhan ko ang trato niya sa inyong tatlo. Paliwanag pa ni Ronan. Mahal ko kayo na parang tunay kong mga anak. Mahal namin kayo. Naiyak ang triplets sa nalaman. Hindi nila matanggap na hindi nila biological mother si Estelle. Gusto namin ikaw ang mami namin. Ako naman ang mami niyo eh. Bukas dalawin natin ang mami niyong mga anak sa puntod niya. Napaisip ang tatlo tsaka marahan tumango. Okay po, Daddy. Mami pa rin namin natin siya, twin. Saad ni Adrian na kinatango ng kambal. Naglaro lang sila at nagpadala ng merienda tsaka ice cream si Ronan sa garden para mabawasan ang tensyon. Masaya silang kumain ng mga bata roon. Huwag papasobra ha, baka masira ang teeth o kaya mangilo. Saway ni Estelle kina Xavian. Opo, Mami. Good boy. Sabay halik ni Estelle sa noo ng triplets. Matamis na mangumiti ang mga bata. Sinubuan naman siya ni Ronan ng ice cream kaya nabigla ang babae. Ronan! Saway niya sa asawa. Lumapit ito lalo tsaka patalikod siyang hinalikan sa lapi para hindi makita ng kanilang mga anak. Kumabog na malakas ang puso ni Estelle sa mga oras sa iyon. Labis ang kilig na naramdaman niya habang naghahalikan silang dalawa. Ramdam niya ang lambing at pagmamahal ni Ronan sa kanya roon. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiinit kaya mabilis silang huminto nang lumingon si Davian sa kanila. I love you. I love you too. Ayos ba na bisitahin natin si Artemis? Oo naman, walang problema. Siyempre. Ano ka ba? Dati mong asawa si Artemis. Tsaka siya ang tunay na ina ng triplets. Kaya ayos lang. Tsaka wala na siya. Hindi ako magsiselos. Yumakap si Ronan sa kanya tsaka humalik sa noo niya. Labis ang kilig na naramdaman ni Estelle roon. Pagkatapos sila magmerienda, nagpasya silang patulugin muna ang triplets. Nakatulog naman agad ang tatlo sa sobrang pagod. Lumalaki matalino ang tatlo. Oo nga, kaya wag natin pakitaan ng lambingan natin. Bata pa sila. Oo na. Sorry. Tsaka kinarga ni Ronan ang asawa. Dinala niya ito sa kanilang kwarto at agad sinakop ang labi. Hindi na nagulat si Estelle dahil sanay na siya kay Ronan. Buong pagmamahal niyang hinalikan sa labi ang asawa at ganoon din ito sa kanya. Gigil nilang nilabanan ang labi tsaka dila ng isa't isa na para bang mga candy ang pinag-aagawan. Napapikit na lang si Estelle nang damhin ang halik ni Ronan sa kanyang leeg. I will make you pregnant. I am more than willing to bear your child. Dakangiting tugon ni Estelle. Hayok nilang hinalikan at pinaligayang isa't isa habang tumatagal, mas lalo silang nagiinit hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Naulit pa yun sa banyo at sa bawat sulok ng kanilang kwarto mag-asawa. I love you, Ronan. Mas mahal na mahal kita. Hindi ako magsasawang iparamdam sa iyo araw-araw kung gaano kita kamahal at gaano ka kahalaga. Ikaw lang ang kinabaliwan ko ng ganito, Estelle. Kinilig naman ang babae doon. Ramdam nila ang matinding pagod kaya nakaidlip silang dalawa.
Kinabukasan, maaga silang nag-asikaso at naligo. Sabay-sabay silang kumain pati ang mga bata bago dumiretso sa sementeryo. Pipili po tayo ng flowers? Oo, Xavian. Tumango ang bata at nagpakarga kay Ronan. Sumakay sila sa kotse tsaka dumiretso sa flower shop. Pinuri pa sila ng shop owner at napagkamalang mami talaga ng triplets si Estelle. Thank you po. Salamat sa magaganda at mababango fresh sa bulaklak. Nagpaalam na ang mag-asawa at sumakay na sila ulit sa kotse bago dumiretso sa sementeryo. Nakarating sila roon makalipas ang ilang minutong biyahe. Bumaba ang mga bata sa kotse at inalalayan ni Estelle. Behave lang mga anak ha, huwag maingay at iwasang makialam ng mga gamit ng patay. Magtabi po kayo at magpasintabi sa mga nahihimlay para hindi mabati. Noted po, Mami Estelle. Sagot naman ni Cedrian. Tumango ang kakambal nito tsaka sila pumunta sa puntod ni Estelle. Naupo sila roon at taimtim na nagdasal tsaka nila kinausap ang babae. Humingi si Estelle ng paumanhin. Pasensya na, ako ang tumayong nanay nila. Pero makakaasa kang gagawin ko lahat para mapalaki sila ng maayos, Artemis. Ayos lang yun. Sigurado ako kung nakikita ka niya. Proud siya na mabuting ina ang nagpapalaki sa mga anak namin. Napangiti si Artemis sa sinabi niyo ni Ronan. Kinilig siya kaya yumakap sa asawa. Hello po, Mama. Ako po si Xavian. Ito po si Cedrian. At ito naman po si Tivian. Malalaki na po kami. Salamat po sa pagsilang mo sa amin. Sayang lang at hindi ka namin makasama. Pero salamat po kasi pinadala ni Lord si Mami Estelle. Nagkaroon kami ng mami na may pagmamahal at malasakit sa amin. Wag po kayong mag-alala. Lalaki kaming may mabuting kalooban at magpapait. Nakangiting ibinaba ni Xavian ang bulaklak na puting rosas. Ganoon din ang ginawa ng dalawa. Kinausap nila si Artemis kahit wala na ito, saka sila umalis roon matapos magsindi ng kandila. Bilang pag-alala, marahan silang umalis sa sementeryo at sumakay sa kotse. Makalipas ang isang linggo, bumiyahe na sila papunta sa Batangas. Yehey! Naamoy ko na po ang dagat! Ako rin, twin! Dugtong ni Xavian na sinang-ayunan ni Davian. May dagat sa tabi ng hasyenda natin at may mga taniman din ng prutas, gaya ng mangga at mais. Marami mga prutas, iba't iba pa. Pagkakwento ni Ronan, mas lalong nadapik ang triplets sa kanilang narinig. Makalipas ang ilang oras sa biyahe, nakarating sila sa Lemery, Batangas ng safe. Bumaba sila sa kotse at tumakbo sa malaking mansyon. Sinalubong sila ng mga guard roon at pumasok sa loob matapos iparada ang kotse. Welcome to our mansion in Batangas, my dear wife. Ang ganda rito. Preskong-presko. Berde rin ang paligid. Oo, kaya naisipan kung dito tayo magpunta kaysa mga ibang bansa. True, mas makakasama pa natin ang mga bata at may enjoy. Oo. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob at ipinasok naman ng mga tauhan ang kanilang gamit mula sa compartment ng kotse. Sakto rin namang nakapagluto na ang kanilang cook ng pagkain kaya dumiretso na sila sa kusina para kumain. Maganang kumain ang mga bata at nang makatapos, naglaro sila sa backyard ng mansyon. Huwag kayong lalayo na walang kasama matanda, ah? Sasamahan ka sila. Mahirap na. Sige, mag-aasikaso lang ako. Tumango si Estelle at sinamahan na ang triplets. Hindi niya mapigilang mamangha sa ganda ng paligid roon. Ramdam ni Estelle ang katamtamang lamig ng paligid dahil summer. Mami, maliligo po ba tayo bukas sa dagat? Oo, Xavian. Sasabihin ko ang daddy niyo. Yehey! Gusto po namin nun! Masayang sigaw ng bata. Naglaro sila ng dala nilang bola at nag-soccer sa likod bahay. Nanood naman sa kanila si Estelle at panay ang tawa ng babae sa tuwing magkukulitan ang tatlo. Kalaunan, dumating si Ronan na may dalang inumin para sa kanila. Nabanggit ni Xavian na gusto nilang magdagat bukas. Dagat tayo? Sure, walang problema. Tapos sa sunod na araw, sa hasyenda tayo pupunta para bumisita.
Oo, gusto ko rin kumain ng mangga. Gagawa ako mamay ng alamang. Marunong ka? Magpapabili ako sa palengke ng hilaw. Palista mo na lang mga kailangan mo. Oo naman. Thank you. Nakangiting sagot ni Estelle. Nagbanding lang sila roon at kalaunan nag-utos na silang bumili na pangsahog sa alamang at alamang. Naging abala naman si Estelle sa pagluluto bago gumabi. Itinabi muna niya yon matapos gawin. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan at nagpahinga pagkatapos. Good night mga anak. Saad ng babae sabay halik sa mga noo ng triplets. Sa ulo naman humalik si Ronan. Good night, aking mga prinsipe. Matulog ng ayos. Bukas ang dagat. Apa! Masayang tugon ni Sivian sa sinabi ng ama. Agad na silang nahiga sa kama at natulog. Lumipat naman sa kabilang kwarto ang mag-asawa. Nagkadal muna sila bago matulog. Kinabukasan ng umaga, maaga silang nag-asikaso at nagpunta sa tabing dagat. Dala ang mga pagkain tsaka gamit. Maganda pa rin naman pala ang cottage. Siguro binilin mo kaya inaalagaan pa. Oo nga. Napangiti naman si Estelle. Masaya naglaro sa buhangin ang mga bata habang abala sila sa pag-aayos ng mga gamit. Kalaunan, nakigulo na sila sa paglalaro ng mga ito sa buhangin at gumawa ng sand castle. Wow! Perfect! Natutuwang puri ni Savian sa ginawa nila Estelle at Ronan. Siyempre anak, made with love. Kinilig naman si Estelle at napahagikik ang mga bata. Naglaro sila ng habulan sa buhanginan at sabay-sabay naligo sa dagat. Todo alalay ang dalawa sa mga bata. Wala namang paglagyan ang saya sa puso ng mga ito habang naliligo. Grabe ang saya! Oo nga! Naligo sila at nagbasaan ng tubig sa mababaw. Panay ang kanilang tawanan roon. Baka humapdi ang mga mata nyo. Ayos lang po kami, Mami. Tama na yan. Kakain na tayo na tanghalian mga anak. Yaya naman ni Ronan. Tumango ang tatlong bata tsaka sumama sa mga magulang sa cottage. Umakyat sila sa upuan at naghintay na abutan ng tubig. Ito ang sayo, Cedrian. Kumain kayo na marami. Sabay bigay ni Estelle ng kanya-kanyang plato sa triplets. Salamat po, Mami. Nasayang tugon ng bata. Magana silang kumain at nang matapos, bumalik sila agad sa paglalaro. Laro agad? Kakakain lang ah. Hayaan mo na, ganyan talaga ang bata. Ano pa nga ba? Nagpasya silang mag-inom dalawa habang pinapanood ang mga bata maglaro. Kahit na naglilibang, hindi nila kinalimutan panoorin ang mga ito at bantayan. Kaya naman safe lang silang tatlo. Bandang 3:00 ng hapon na magpasyang umuwi ang pamilya. Grabe, sobrang enjoy! Balik po tayo sa susunod na araw. Dagdag naman ni Cedrian sa sinabi ni Sivian. Oo anak, sa susunod. Bukas magpupunta tayo sa hasyenda. Kakain tayo ng prutas. Maglalaga po tayo ng mais? Oo anak, sweet corn. Yehey! Gusto ko yun! Nakauwi naman sila na matiwasay sa mansyon dahil hindi yun kalayuan. Nagbanlaw ang mga bata at sila na mismo ang pumili tsaka nagbihi sa sarili. Samantala, sabay naligo sila Ronan at Estelle. Sinabon nila ang isa't isa kaya tuloy na uwi sa mainit na halikan ang mga sumunod na sandali. Umeepekto na yata ang alak? Kahit walang alak, lasing sa iyong halik. Bulong ni Ronan at sabik na hinalikan ang labi ng asawa. Tinugunan naman yun ni Estelle na parehong intensidad. Talaga lang ha? Oo. Muli silang nagsalo sa mainit na halik at nauwi yun sa mainit na pag-iisa sa banyo. Napuno ng nasasarapang halinghing na mag-asawa ang buong banyo. Kalaunan, huminto sila at tinapos ang pagligo. Nagpasya silang matulog muna at sakto namang nagising sila na maghapunan na. Sinundo sila ng triplets at sabay-sabay nang kumain. Excited na akong kumain ng mangga ah. Ako rin po, Mami. Segunda ni Sivian. Kinabukasan, Tapos na ba kayo maligo? Tara na mga anak. Tapos na po, Daddy. Magpipihis na lang po kami. Wait lang po, Daddy ah.
Magkasunod na sabi nila Xavian at Cedrian. Tumango naman si Ronan at hinintay makatapos ang mga bata, tsaka sila bumaba. Naabutan nila roon si Estelle na inaayos ang laman ng basket. Okay na sila? Tara na, dala ko na ang alamang natin. Mabuti kung ganon. Umalis na ang kanilang mga anak at nagtungo sa kotse. Sumakay sila roon at pumunta sa hasyenda. Makalipas ang ilang minutong biyahe, nakarating sila sa hasyenda at sinalubong ng mga tauhan ni Ronan roon. Masaya namang nagtatakbo ang triplets. Dahan-dahan mga anak, Saway ni Ronan. Ay, saan po kami, Daddy? Hindi po kami matatapa. Sagot ni Davian sa ama, kaya napailing na lang si Ronan. Sinamahan sila ni Mang Jose sa mga nangunguha ng mangga. saktong uwi natin. Harvest season ngayon. Saad ni Ronan na sinang-ayunan naman ni Estelle. Daddy, mais! Sabay pakarga ni Cedrian sa kama. Kinarga naman ito ni Ronan. Mamaya anak. Narinig yun ni Mang Jose, kaya nag-volunteer itong magpapakuha sa iba pang tauhan ni Ronan. Salamat po Mang Jose. Kumuha naman si Roma ng sigpaw matapos ibaba ang anak. Nanguha siya ng magulang na manggang piko tsaka kalabaw. Si Estelle ang naghugas noon at nagbalat. Sinawsaw naman nila yon sa alamang. Ang sarap ng alamang mo, Estelle. May gata to? Oo, tsaka taba ng baboy. Nalasahan ko nga. Kain ka pa. Tumango si Ronan at maganang kumain. Ganoon rin ang triplets na naparami ang kain. Nagpalaga rin sila ng mais dahil yun ang gusto ni Cedrian. Baka magtae ang mga batang to. Naiiling na sabi ni Ronan. Hindi po, Daddy. Pangiting-iting sagot ni Cedrian. Napailing na lang si Ronan. Samantala, masaya naman si Estelle at hindi nga nagtae o sumakit ang tiyan ng mga bata matapos kumain ng mangga at saka mais. Bandang 3:00 na ng hapon na magpasya silang bumalik sa mansyon. Binigyan ng bonus si Ronan ang mga tauhan na makita ang hirap ng mga ito sa trabaho. Masaya akong makatulong sa kanila. Napakaswerte nilang ikaw ang kanilang amo. Nakangiti at proud na sagot ng babae. Yumakap naman sa kanya ang asawa at hinalikan siya sa noo. Ikaw kaya? Proud ka bang asawa mo ko? Oo, sobrang proud. Nakangiting tugon ni Estelle kaya inangat ni Ronan ang kanyang bata tsaka ginawaran siya ng matamis sa halik. Puno yun ng pagmamahal. Ramdam nila ang kakaibang kilig sa mga oras sa iyon. Ay, nakalimot na andito pa kami. Biro ni Xavian kaya namula ang mukha ni Estelle at tanga naman kay Ronan. Kararating lang nila sa mansyon at hindi nila akalain na naroon pa ang mga anak. Magsipasok na nga kayo sa loob. Ang babata niyo pa. Si Daddy, pinapasang kasalanan sa amin. Sabay takbo ni Xavian, kunwari namang papaluin ito ni Ronan kaya natawa na lang si Estelle pati ang mga kakambal ng bata. Sumunod na rin sila sa mga ito at nagpahinga. Nang mga sumunod na araw, naligo naman sila sa ilog at nagustuhan ng mga bata ang preskong pakiramdam habang nagbababad sa malinis na tubig, ilog. Wow, ang ganda ng mga bulaklak. Sabay turo ni Cedrian sa kulay orange sa bulaklak ng puno. Huwag kang kung ano-ano ang pinapansin, anak. Magtabi po ka. Natakot naman si Cedrian at ginawa ang bilin ng ama. Pagkatapos silang maligo at maglibang sa floating cottage, umuwi na rin sila. Lumipas naman ang mga araw na mas naging close ang kanilang mag-anak. Habang tumatagal, nararamdaman ni Estelle ang kakaibang paggalaw sa kanyang tiyan. Pa-check up ka na. Oo, lagi na ako nagkakasakit eh. Ihi pa ako ng ihi. Baka ni-UTI na ako. Kaya naman noong umaga yun, nagpunta sila sa ospital kasama ang triplets at napag-alamanan na buntis na si Estelle. Laking tuwa nila sa nalaman. Nag-focus sila sa pagbubuntis ng babae hanggang sa mga anak ito ng isang babae. Pinangalanan nilang El ang sanggol at buong pagmamahal nilang pinalaki kasama ng triplets. Namuhay sila ng masaya at kontento sa pamilyang mayroon sila.
Minsan akala natin kapag wala na yung taong minahal natin, akala natin hanggang doon na lang yung happiness. Pero hindi, may nilaan pa pala si Lord na mas better. Naiwan ka man ng taong mahal mo dahil sumakabilang buhay na o sumakabilang bahay na. Darating yung tamang tao para sa'yo, yung babaguhin ang takbo ng buhay mo, mamahalin ka at susuklian ang pagmamahal mo. Kagaya na lang ni Ronan, nakilala niya si Estelle. Bago siya mahalin ng babae, nauna nitong minahal at pinangakuan ng kanyang triplets na anak. Hindi man siya ang tunay na ina ng mga bata, tinuring niyang mga anak ang tatlo. Pinalaki ng maayos at inalagaan kahit payaya lang siya. Bihira na ang taong kagaya ni Estelle sa panahon ngayon. Madalas walang pagtitimpi o kontrol ang ibang yaya. Si Estelle, handa siyang ibuwis ang buhay para sa bata. Hindi niya pinagbubuhatan ng kamay kahit pa makulit. Nakatagpo sila ng klase ng pagmamahal na hindi lang pangmatagalan kundi panghabang buhay. Kapartner na makakasama nila habang buhay, hindi pansamantala. Sa kabila ng pagsubok na natiling genuine ang feeling sila sa isa't isa at pinatunayan ni Estelle na may pag-asa pang sumaya ang kagaya ni Ronan na byudo. Naway makatagpo tayo ng klase ng pag-ibig na hindi magsasawa o hindi tayo iiwan ng taong pinili nating mahalin. Sana po marami kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Likes, comments, share, and subscribe! Layo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.